So kilala din po namin ito si Boji D. Maayos-ayos ito kung ikukumpara kay Martin Romualdez, but of course, alam naman natin na ito po ay maniobra. Lahat nila Marcos at Romualdez, no? Pero ano nga po ba ang nangyari? What really happened? What really transpired? Kung bakit po naghahakot na ngayon ng mga gamit ni Martin Tambaluslos sa House of Representatives. Kaninang mga 2:00 ng madaling araw, inilalabas na ang mga malalaking kabinet at iba pang mga kasangkapan at office furnishings, no? Sapagkat ang nakuha nating impormasyon, mag-leave of absence si Martin Romualdez, ano? Hindi ko alam kung allowed po yan sa rules ng House of Representatives na mag-leave of absence lang siya. Parang temporary substitute lang si Boji D. Pero ang alam ko, pwede siyang mag-leave of absence bilang congressman ng Leyte. Pero yung parang leave of absence sa speaker, hindi dapat pwede yon sa tingin ko. Kailangan ibakanti niya ito. Hindi pwedeng kapit-tuko siya habang siya ay tumatakas, ang buntot niya ay nakakawing pa rin po sa kanyang posisyon upang sakaling kumalma ang sitwasyon ay makakabalik siya. So kung mag-leave of absence lang si Martin Tambaluslos, gimmick lang ang lahat ng ito. Pero ang alam natin po sa impormasyon, nasa survival mode at panic mode na po si Marcos Jr. at sila Romualdez. In fact, naka-red alert po simula nung Sabado ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine National Police. No? Full alert ang PNP, naka-red alert naman po ang AFP, no? Hindi natin alam kung naka-red alert sila dahil natatakot silang dumagsa at bumulwak sa lansangan ang nagngangalit na mga mamamayang Pilipino sa kalubhaan at sa kasakiman ng pandarambong at pagnanakaw nila Marcos at Romualdez at nila Saldico at mga kabalahibo nila. Una, tatakot sila baka mapabagsak na si Marcos, no? Sapagkat ang pagpapaliban o ang pagpapaalis kay Romualdez bilang Speaker of the House ay matagal na dapat ginawa ni Marcos kung siya ay may paninindigang tama na sa matinong kaisipan at may balls na yan ay gawin niya. Wala eh. Lahat ng binanggit ni Ka Eric baliktad. Walang paninindigan, walang matinong kaisipan, at walang balls. Hindi kayang mamuno. Kaya advice na rin siguro ng asawa niya at ng nila Lucas Bersamin, ang kanyang executive secretary, better to sacrifice Martin Romualdez than to have your government being overthrown or being pulled down by the people. Yun po ang mga advice na sa habang may panahon ka pang makapagmaniobra, ay itulak mo na umalis ang iyong pinsan. Ang tawag po dyan sa ganyang mga panic mode adjustment or crisis adjustment and management, damage control. Sapagkat si Saldico, si Martin Romualdez po ay mga magnet po ito. Ang House of Representatives mismo, mga magnet ito, ang mga personalidad na nandyan, humahatak sila ng galit at nagpapasilakbo sila ng damdamin ng tao, ng mamamayan, sapagkat sila po ang pinaka visual figures, pinakamakikita ng taong bayan na ihimplo kung gaano ka magnanakaw, kakawaktan, kamandarambong, kamandurubo at kabulok ang gobyerno ni Marcos, sapagkat pinapababayaan niya, tinotolerate niya ang mga sindikato at kriminal na pandarambong ng kanyang pinsan at ng kanilang mga gang, sapagkat nakikinabang siya. Sabi ni Governor Chavit Singson, when I talked to him in a private meeting kasama ang ilang sectoral leaders, sabi niya ang mastermind talaga sa flood control, sa mga congressional insertions at sa mga unprogrammed items kung saan doon inuhugot ang mga pandarambong, pandaraya at mga paggamit sa budget bilang sindikato nila. Walang ibang mastermind kung hindi si Marcos at Romualdez. At salamat Dominador Cruz at sa lahat ng mga bumabati kay Ka Eric. I am catching up with time, kaya pasensya kung hindi ako maka-interact muna ng ganun kadami sa ating audience, but keep on sending. Walang tampuhan, walang iwanan, keep on sending your messages. Okay?
So, ang nangyari kay Romualdez, it was not his own decision na as if kagustuhan niyang umalis. Kapit tuko nga ito eh. Garapal, gahaman, at makapal ang mukha. Kasi, 3 days or 4 days ago, nagpopustura pa siya na I will cooperate with the investigation of the so-called Independent Commission on Infrastructure Project Review. Nagbinuo ni Marcos Jr. Hindi namin hahayaan na ang House of Representatives, ang tawag niya pa, House of the People, bugok. House of Tambanuslos siguro. Sabi niya, ay magiging kasabwat sa mga magnanakaw sa gobyerno. Tarantado, ikaw nga ang pinaka-arkitekto kasama ni Marcos, no? So nagmamayabang pa itong si Romualdez 4 days ago. Wala po sa kanyang katinuang kaisipan para siya ay aalis sa kanyang kapituko na naging palabigasan niya at naging parang private property niya ang House of Representatives. Ang Kongreso na dapat sa mamamayan ay naging parang gang ng mga sindikato at mga mandarambong sa pamumuno ni Romualdez. At syempre, kinonsinti at pinayagan niya ni Marcos. So, nang makita ni Marcos na lumalawak ang galit ng mamamayan, hindi na napipigilan at dumadami ang iba't ibang sektor ng lipunan, bagamat iba-iba ang antas ng pagtutol at pagtuligsa sa malaganap at malubhang kalagayan ng korupsyon. Hindi po matatawaran ang katotohanan that across all broad section of political affiliations, political bias, and other groups na kung saan man naka-align ang iba't ibang sektor at organisasyon, nagsama-sama na pong kumilos. Kumilos na po at nagkaroon na ng pagplano ang Simbahan Katolika, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines. Bagamat sinasakyan yan ng dilaw at mga komunista din na nakinabang kay Marcos at kay Romualdez, pero hindi may tatanggi that there are a lot of bigger section ng mamamayan na nakikinig din po dyan sa Simbahan Romano-Katolika. Ang mga komunista na dating mga kasabwat at operatiba ni Marcos at ni Romualdez, biglang pumihit ang kanilang kambyo, ay inaatake na nila bigla si Romualdez at si Marcos sapagkat nabubulgar na at hindi na mapipigilan sa taong bayan ang ganitong pagsambulat ng iskandalo ng pagnanakaw at pandarambong. Meaning to say, mga kababayan, itong mga dating ginagamit ni Marcos at Romualdez para sa kanilang political attacks and demolition job laban sa pamilya Duterte, sa Duterte Political Group, ay biglang kambyo sapagkat nakikita nila na hindi na mapipigilan ang pagsambulat ng galit ng mga mamamayan. Ito pa, ang mga grupong Marcos alis dyan, ang grupo po na nananawagan na pagpapatalsikin na at palayasin si Marcos sa kapangyarihan, gaining traction na rin po. At marami na rin ang kumikilos doon sa harap ng House of Representatives. Meaning, there is a gathering of social upheaval. There is a so-called formation of social storm. Nagmumuo o nagbubuo po ang daluyong ng galit ng mamamayan. Kaya nga kinansila na ni Marcos Jr. ang kanyang attendance doon sa United Nations General Assembly meeting sa New York sa Estados Unidos sapagkat nababahala siya na baka pagbalik niya ay si Sara Duterte na ang inilagay bilang successor president by virtue of the constitutional succession. At ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ay nag-withdraw na ng pagsuporta at pagkilala sa kanya bilang Commander-in-Chief. Kaya hindi po matutuloy. Ayon sa ulat ng Malacanang, ay hindi matutuloy daw si Marcos Jr. na mag-attend sa September 19 and 2021, 3 araw yon, doon sa Estados Unidos, sa UN o United Nations General Assembly. So ang pagkakalaglag kay Romualdez was an architectural design of survival ni Marcos. No? Ito po ay malamang sa posibilidad na mataas ay iniutos na ng kanyang asawa at mismo ng kanyang mga core, ng kanyang advisors, including itong si Lucas Bersamin, ang kanyang executive secretary. Damage control po ito, ano, mga kababayan.
Marcos is not serious about addressing the real root and causes sa panunumbalik ng korupsyon at pandarambong sa gobyerno at paglawak ng sindikato ng mga magnanakaw, kagaya ng ginagawa nila Romualdez at nila Saldico, sapagkat maliban na siya ay pasimuno at konsentidor, nakinabang din po sila dito. Kung pakikinggan nyo lamang ang sinasabi ni Governor Chavit Singson, na kilalang-kilala niya ang mga pagkatao at ang likaw ng bituka nila Marcos, sabi niya, walang ibang mastermind diyan ka, Eric, si Marcos at si Romualdez. For the last 3 years, pinapalusot ni Marcos at pinipirmahan para maging batas ang tinatawag na General Appropriations Act. Matapos po na palusutan at sindikatuhin nila Saldico, nila Martin Romualdez, nila Dong Gonzales, na tumakas na rin po at nagtago na rin sa ibang bansa, I heard sa Amerika na rin po, at ang iba pang mga kasabwat nila nagsipaglayasan na para iwasan ang pagsambulat ng daluyong ng galit ng mga mamamayan. Ang lahat ng mga sindikato at magnanakaw sa Congress na pasimuno at kumpas ni Martin Romualdez, kasama din sila Saldico, sa 3 taon ni Marcos po, namayagpag yan sapagkat 3 bagay ang ginawa ni Marcos. Involved siya sa pakikipagsabwatan kay Martin Romualdez at ang mga sindikatong diskarte na ito, pinayagan niya. Pangalawa, kinonsinti niya dahil ang pangatlo, nakikinabang siya at ang kanyang pamilya dito. Klaro yan. Sandro Marcos, 2 taon, 2 termino nandyan na sa Kongreso at nasa mataas na antas ng pamunuan ng Kongreso at alam ni Sandro Marcos ang mga nagaganap sapagkat involved din po siya sa mga ilang mga flood control. Sabi ni Governor Chavit Singson, by the billions ang project nila ng mga flood control at iba pang infra projects sa Ilocos, wala pang 1 taon ay nawawasak at nasisira na. Yan po ang binabanggit mismo ni Governor Chavit Singson, na maliit lang naman ang tinulong niya kay Marcos sa panahon na wala pang financier si Marcos. Unang bigay ni Governor Chavit Singson, sabi niya, 50 million kaagad. At ang 4 kong mga eroplano, pati na mga helicopter ginagamit at pinagamit ko sa kanya, full of my expenses. So hindi bababa sa 300 million po ang itinulong ni Governor Chavit Singson kay Marcos Jr. Pero inilaglag niya at tinalikuran niya. Sabi niya, yung tao na yan, sapagkat wala sa katinuan, adik, words of the Governor Chavit Singson, walang isang salita yan. At kapag ang walang isang salitang tao ang namumuno sa bansa, lahat ng kanyang sinasabi ay walang katuturan sapagkat ngayon ay iba, bukas iba. So delikado ang bansa, dapat palayasin yan. So tama, the damage control on putting up Boji D as the new speaker is only to serve the interest of Marcos. That they remain in power in order to diffuse and dissipate, pakalmahin ang namumuong bagyo at daluyong ng galit ng mamamayan na posible pong ikabagsak ng kanyang gobyerno, hindi lamang ng kanyang pinsan. So nakita nila na ang pinakamagnet ngayon sa galit ng tao ay ang House of Representatives o yung House of Tambaluslos, no? Kaya, as malamang sinabihan na niya si Martin Romualdez, kung hindi ka aalis, magkakaroon ng botohan. At ako na mismo ang mananawagan na paalisin ka. Rather than letting that happen, na maiskandalo pa si Martin Romualdez, ito po ang kanyang ginawa. Kaya pinareport si Romualdez kahapon. Thank you, Ray Copa. Pinareport siya at sinabihan siya na mag-graceful exit. Ngayon, tinumbok ito ni Congressman Kiko Barsaga, the maverick young congressman from Cavite. Ang sabi niya, pinalitan nila pero ang anino ni Romualdez nandyan. Sapagkat gusto pa rin nilang protektahan ang sindikato at gang ng mga magnanakaw at mandarambong upang hindi abutin ng investigasyon o kaya ay hindi totally masambulat at maibuyagyag sa taong bayan ang kanilang mga ginagawa. Pero sabi ni Kiko Barsaga, too late the hero. I agree. Too late the hero. Wala na pong pagtitiwala ang taong bayan kay Marcos Jr. There is no Martin Romualdez. There is no Saldico. There is no Benny Abante. There is no Dong Gonzales, J.J. Suarez, and the likes of these people
at Saldico na kayang mangulimbat, mandarambong at magkaroon ng lakas ng loob na i-operate at gawing sindikato ang budget at palulusutin nila sa kumpas at utos ni Romualdez kung walang suporta at paninindigang tinatanggap ni Marcos ang ganyang operations.